nakikikapit-bahay pa rin tayo kay Miss Melissa Mendez. At ngayon, oras na para ituro ang kanyang recipe of success. Ito na ang pinaka-exciting part, mga kapitbahay. Magluluto na tayo. At syempre, kasama natin ang sister ni Miss Melissa. Please introduce her po to us. Ang sumunod sa akin, sa aming limang magkakapatid, ang kapatid ko na si Susan Yap Hao. Hello! Hello, Mikey! Tama po, 5 po kayo. Kayo pong panganay, Miss Melissa. Ako yung panganay. Sumunod po si Miss Susan. Ilan taon po kayo, Miss Susan? 58. So, 2 years lang po ang agwat ninyo. Magkakasunod po ba kayo, magkakapatid? Or may malayo? 2 years, 2 years. Nagkwentuhan po kami kanina ni Miss Melissa. Ang galing ng pagkakasunod nila. 4 silang babae, tapos bunso ang lalaki. Tapos pinakilala din po si Miss Susan. Ako rin po may papakilala sa inyo. Talaga? Nakakasama din po natin sa pagluto natin ngayon, si Chef Elin. Hello! Hi, Tita Melissa! Hi, Tita Susan! Nagbalita ko, masarap daw po kayo magluto ng pasta. Yes. Tama, pasta yung i-share nila eh. Anong tawag sa dish po? Pasta putanesca. Pasta putanesca. Bakit po ba ito yung recipe na pinili niyong i-share sa amin today? Unang-una, napakasarap niya at madaling lutuin. Favorite ng family. Paano po ba niluluto ang pasta putanesca ninyo? Ang sangkap para sa pasta putanesca ni Tita Melissa: pasta, olive oil, bawang, capers, black olives, green olives, mushroom, kamatis, asin, paminta, rosemary, tarragon, bagoong balayan, at chicken cubes. Unang-una, kailangan natin ng olive oil. So, ipapainitin natin yung olive oil. Pagkatapos po niyan, ilalagay na natin yung minced garlic natin. Kailangan huwag siya maging brown. Kailangan tama na. For now, yung sauce ang lulutuin natin. Sauce tayo. Paano po kayo mag-bonding nung bata kayo? Bilang magkapatid? Naku, naglalaro kami ng mga taguan, Saan po ba kayo patintero. Lumaki kami sa... After that, ilalagay natin yung capers natin. Tapos dudurugin natin siya para lumasa yung capers sa sauce. Sunod namang ilagay ang black and green olives. And then, lalagay na natin itong mushrooms, stems, and pieces. And then, ilalagay na natin yung ating diced tomatoes. Paano po ba bilang ate si Miss Melissa? Mabait. Meron siya Misa-misa. Talaga mo? Kwentuhan din naman kami. Parang Paano ganun po. yun? Madali siyang magtampo eh. Pag ba, inuuna ko si Glendang kinakausap, yan, magtampo. Paano nyo naman po Nagkapuhin po pala kayo. Madali naman suyuin yan eh. Pagkatapos, timplahan ito gamit ang asin at paminta. Nung panahon ng pandemic, nag-business ako ng online. Talaga po? Oo, puro mga pagkain. Ano pong klaseng business ang ginawa? Itong putanesca. Bininta niyo po to? Ito Putanesca, mismo? oo, ito. Daming orders niyan. Tapos, Putanesca. by order tapos papadeliver niyo lang po diretso? Tapos meron akong gourmet caldereta. May binagoong ang baboy ako. Saka budijiji. Wow! Oo, Kamusta Korean naman dish. po yun? Nakatulong po yun sa inyo? Nakatulong sa akin yun ng pandemic kasi during those times, halos wala akong trabaho. So, ginawa ko. Siyempre, lahat po tayo nag-post nun eh. Oo, ang hirap ng buhay nun. Ano? So, I decided, since I love cooking, why not cook for other people? So, yun, nag-online cooking ako sa Instagram, sa Facebook, ayan. Tapos, mabenta siya. Ito, kailangan tikman natin. Ay, yes po. Grabe, Mikey, naamoy mo na ba yung putanesca ni Tita Melissa? Ang bango. Pwede din po itong gawing ulam, no? Sa mga chicken. Tama, Miss Melissa, hindi po yun yung unang business niyo. May bar ako dati. Yung bar. At balita ko, dun sa bar na yun, dun sila nagkakilala ng husband.